Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So kanina, si Yoon Yul Kim, ang foreigner ng South Korea Grand Winner, ang nag-opening number po dito sa Itbulaga, na siyang kinakilig po ng mga studio audience. And kanina din, balik Itbulaga na rin itong si Maine Mendoza after ng ilang araw po na vacation niya dyan sa Siargao. At kapansin-pansin nga po ang tan na skin ni Maine Mendoza. Samantalang marami naman po ang naghahanap ngayon kay Miles Ocampo mga Kadabarkad. May mga nagsasabi na every Thursday daw ay walang schedule si Miles Ocampo dito sa Itbulaga. Ayan na naman tayo sa mga scheduling na yan, ano? So, si Miles Ocampo po kaya nawawala sa Itbulaga, meron po siyang outside project sa naturang programa. And syempre, kailangan reshuffle po ang mga schedule para syempre mabigyan naman ng chance ang makapag-host ang iba dito po sa noontime show na Itbulaga. At kanina naman po dito sa Sugod Bahay mga kapatid, andirito sila sa Barangay Sun Valley, Parañaque City. At alam niyo po mga Kadabarkads, yung nasugod bahay po nila, nakakatouch lang yung kwento niya kasi sabi niya po sana guminhawa naman daw po yung kanyang buhay. Sobrang emosyonal niya po kanina kasi hindi niya daw po lubos akalain na siya daw po yung mapipili at mabubunot. Kaya naman, binigyan po siya ng tumataginting na 50,000 pesos ni Bossing Vic Soto. And also, napansin po ni Jose Manalo, etong BTS na nakasulat po sa sombrero po ni Lola. And sabi nga po, sino yung idol niya doon? Nagulat po si Maine Mendoza mga Kadabarkads nang sabihin po ni Lola yung kanyang idol. Nakalimutan ko yung pangalan kasi hindi naman ako fan ng BTS mga Kadabarkads. Pero nakaka-amaze kasi si Lola talagang idolize niya yung mga BTS na yan. Samantalang may upcoming concert po pala si Bossing Vic Soto mga Kadabarkads. Kasama niya po itong si Sigera. Sabi nga po dito, I adore this man. I wouldn't be the person I am today without his guidance and care. Tito Vic Soto and I will be offering a performance for you on Being Eyes Live, the concert experience at the Newport Performing Arts Theater this September 13 pa naman po. Just like the performances that you'll all seen only this time, we'll be telling stories honest, heartfelt, and genuine. Kita-kits, grab your ticket now. Ayan po yung link mga Kadabarkads kung gusto nyo po na bumili ng ticket ng concert po ni Sigera na kung saan mapapanood nyo po at makakasama si Bossing Vic Soto. September 13 yan, 2025, 8 p.m. And by September 12, 2025, 8 p.m. naman, ang guest niya po ay si Gary Valenciano. So, bale, dalawa yung special guest ni Sigera. Kaya naman, supportahan po natin yan mga Kadabarkads, okay? Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Tito Soto na kung saan ay dismayado daw sa pagbagsak ng rating ng ano yan. Sabi kasi dito sa isang article, ikinadismaya ni Senate Minority Leader Vicente Sito Soto III ang pagbagsak ng trust at performance rating ng Senado at naungusan pa ng Kamara de Representantes. Base kasi sa Okta Research Survey noong Hulyo 12 to 17 na nilahukan ng 1,200 respondent at inilabas noong Martes, August 5, 2025, ang trust rating ng Senado ay sumadsad sa 49% mula sa 57% habang ang performance rating ay bagsak din sa 47%. Mula yan sa 53%. Sabi po dito ni Tito Soto, the rating of the Senate has never been this low, much less
than even lower than the House Representative. Never, yan po ang diin ni Tito Soto. Upang makabawi sa rating, iginiit ng senador na hindi na dapat maulit ang 142 insertion sa 2025 national budget. Nasapawan ng Kamara ang Senado sa 57% trust rating at 55% performance rating. Para makabawi, never repeat what happened to the budget last year and listen more to the cries of our people. Giit po yan ni Tito Soto. Samantalang, speaking of Tito Soto, nagkasagutan po si Tito Soto and syempre, eto nga si Sen. Rodante Marcoleta. Sabi kasi doon ni Tito Soto, ang tumatakbo ng matulin kung matinik malalim. Ang sagot naman po ni Sen. Rodante Marcoleta, ako po'y nakasapatos, saka nasa kalsada kaya hindi po ako matitinik. So grabe yung gitgitan po nila doon mga kadabar kads, no? Kaya ang Itbulaga ay napapasama na naman po sa kaguluhan dyan sa Senado. Ito po yung mga komento nila, oh. So hindi na lang natin babasahin yan mga kadabar kads, i-reflex ko na lamang po sa mga screen po ninyo. And eto pa mga kadabar kads, mula po ito sa isang DDS. Sabi dito, Vicente Tito Soto is accusing the Supreme Court PH that they are unfamiliar of the rules of Congress. And ang dami po ditong nag-react, nasa 19K mga kadabar kads. So talagang pinagtutulungan po nila si Tito Soto kasi si Tito Soto po yung nagbigay ng statement kahapon. Kaya ngayon pinuputakti po ng pambabatiko si Tito Soto na isang veteran comedian lang daw. Si Tito Soto bumalik na lang daw sa Itbulaga. At marami pa pong iba na pambabatikos ang sinasabi nila. So napasama na naman po ang salitang Itbulaga, ang TBJ, at ang trabaho po ng Dabarkads natin. Katulad na lamang nito, paki-question yung decision sa Itbulaga, baka nagkamali din, char. Sabi pa ng isa dito, Senator Soto accusation that the Supreme Court is unfamiliar with congressional rules is both misplaced and alarming. The High Court role is to interpret the consultation and ensure that all branches of government, including Congress, operate within the legal bounds. When the Supreme Court rules that the House gravely abused its discretion, it's not ignorance, it's oversight. It's time our lawmaker respected the principle of checks and balances instead of reacting defensively when called out. Soto's statement is absolutely obtuse. So grabe mga kadabarkads, pinagtutulungan po nila si Tito Soto dahil sa naging statement niya po kahapon tungkol doon sa naging talakayan po sa Senado mga kadabarkads. So gustuhin ko man pong ipagtanggol si Tito Soto mga kadabarkads, dito na lang muna siguro ako sa Itbulaga kasi mas marami nating makakalaban mga kadabarkads, mga DDS po, 'di ba? So mas magulo pag politics na po ang usapan or usapin mga kadabarkads. Kaya sa Itbulaga na lang sana, wag na lamang pong idamay ang naturang programa. Samantalang congratulations naman dito po sa isa sa mga grand winner ng The Clones dahil ang dami niya pong nakukuhang endorsement. Kahapon nga po may mga endorsement siya na Glutadrip and syempre meron ding mga resort. Grabe, congratulations dito kay Jean Jordan Abinan na kung saan talaga namang hakot ng endorsement. So deserve niya yan kasi mahusay po siya kumanta. So paano mga kadabarkads, hanggang dito na lamang ang update natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.